Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Investigasyon sa anomalya sa flood control projects tiniyak na walang cover-up ayon sa Malacanang. Resignation ni Commissioner Rosana Fajardo mula sa Independent Commission for Infrastructure, natural lamang ayon sa Ombudsman. Private hospitals handa na rin sa holiday health injuries and emergencies ayon sa Private Hospital Association of the Philippines. At karagdagang traffic law enforcers itinalaga para sa rehabilitasyon ng EDSA. Nananawagan si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ng isang interagency probe sa umano'y budget insertion sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Nagbabala ang senador sa posibilidad ng cover-up na agad namang sinagot ng Malacanang. Ito ang balita ni Nel Baribuhok. Binigyan diin ng Malacanang ang naging pahayag ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na mananagot ang sinuman, kamag-anak, kaibigan o kaalyado man kung masasangkot sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi katanggap-tanggap ang pahiwatig na ang palasyo ay nagtatakip o nagsasagawa ng cover-up para sa sinuman. Ito ang pahayag ng palasyo kasunod ng panawagan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ng isang tunay at masusing interagency investigation hinggil sa mga aligasyong nag-ugnay sa ilang opisyal ng gabinete sa mga bilyong-bilyong pisong budget insertions para sa mga proyektong pang-infrastruktura ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Senator Lacson, kung agarang isasantabi ang pagkakasangkot ng ilang cabinet members sa umano'y budget insertions at sasabihing ito ay chismis o hearsay lamang, ay maaaring magdulot naman ito ng pananaw na may cover-up. Ayon kay Yusek Castro, ang tinutukoy na umano'y Cabral's files na hindi pa napatutunayan o nabeberipika ng DPWH ay nananatiling hearsay. Ang pinag-uusapan lamang anya dito ay ang hindi pa beripikadong Leviste list. Dagdag pa ng opisyal, wala sa mga pahayag ng palasyo ang kumukwestiyon sa mga ebidensyang naunang natuklasan mula sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Lacson. Sa pahayag pa ng Palace official, ang administrasyon anya at ang lahat ng mga ahensya nag-iimbestiga, kabilang na ang Independent Commission for Infrastructure, ay patuloy na nangangalap ng ebidensya upang ang may sala ay mapanagot at maparusahan sa kanilang mga iligal na gawain. Dapat manaig palagi ang rule of law. Samantala, iginit ng Malacanang na hindi naman nagtapos ang investigasyon sa flood control projects anomaly noong December 25. Sa ngayon anya, nakadetini na ang mag-asawang Diskaya na tinagurian ng ilan na bagong Napoles. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, tiyak na may madaragdag pang makukulong sa pagpasok ng bagong taon. Ito naman ang pahayag ng kalihim sa gitna ng pagtuligsa ng ilang mambabatas at tinawag na biggest Christmas scam ang umano'y bigong pagtupad ni Pangulong Marcos na may makukulong na big fish sa korupsyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagbitiw na rin ang isa sa natitirang commissioner ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kasunod dito, migting ang panawagan na madaliin ang pagpasa sa Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICA-IC Bill. Tiniyak naman ng ICI na itutuloy ang investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Ito ang balita ni Jed Neresina. Matindi na ang damage sa credibility ng ICI nung nag-resign si Babe Singson. At tapos ngayon, we have a second commissioner resigning as well. Duda na ang ilang mambabatas sa kakayahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kasunod ito ng pagbibitiw ni ICI Commissioner Rosana Fajardo. Ayon kay Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, questionable na para sa kanila kung paano pa makakapagtrabaho ang komisyon, gayong isa-isa nang umaalis ang mga miyembro nito. So,
practically non-functional na ang commission dahil isa na lang ang natitira, si chairman. Hindi tayo magtataka kung mag-i-wrap up na ito dahil nga wala nang natira sa kanila. Para naman kay House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, mas mainam kung ititigil na ng ICI ang kanilang ginagawa dahil wala na ring katiyakan kung paano ito tatakbo na iisa na lang ang miyembro. Ikinadismaya rin nito ang nangyayari sa komisyon na hindi pa nagtatagal ang live streaming ay tila matatapos na. Binatikos din ng Makabayan Bloc ang Administrasyong Marcos Jr. na anila'y ginagamit lang ang ICI para magmukhang seryoso sa anti-corruption drive. Ayon sa grupo, nabulgar na ang empty rhetoric o mga mapagkunwaring pangako ng Administrasyong Marcos Jr. laban sa katiwalian. Para naman kay House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno, mahalagang tanungin kung ano ang naging resulta ng 3 buwang trabaho ng komisyon dahil wala pa aniyang napapanagot na big fish o malaking mga personalidad. Kaya para sa ilang mambabatas, dapat nang i-certify bilang urgent o isabatas ang Independent Commission Against Infrastructure Corruption Bill upang magkaroon anila ng isang tunay na independent at makapangyarihang komisyon na laban sa katiwalian. Kasunod ng pagbibitiw sa posisyon ni ICI Commissioner Rosana Fajardo, tiniyak ni ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes na hindi titigil ang trabaho ng komisyon. Sa inilabas na pahayag ni Justice Reyes, sinabi nito na nakatutok ngayon ang ICI sa pagsasapinal ng mga dokumento at ebidensyang kanilang isusumite sa Office of the Ombudsman. Layon pa rin aniya nitong pagtibayin ang mga reklamo laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Tiniyak din ng ICI sa publiko na tuloy-tuloy ang proseso ng pagpapanagot na kanilang sinimulan nang mabuo ang komisyon nitong September ngayong taon. Kinilala naman ng Malacanang ang mahalagang papel na ginampanan sa ICI ni Commissioner Rosana Fajardo para makalikom, maaral at ma-assess ang mahahalagang ebidensya upang mapanagot ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ay nagawa na ni Fajardo ang dapat nitong magawa para sa independent body. Ngunit hindi pa tapos aniya ang laban ng administrasyon kontra korupsyon. Dagdag naman ni Secretary Dave Gomez, nagpaabot ng pasasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging serbisyo ni Commissioner Fajardo sa bansa na naging malaking tulong upang matiyak na ang public funds ay nagagamit ng tama. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming kaso pa rin ang patuloy na isasampa sa korte kaugnay ng mga iniimbestigahan ng maanumalyang flood control projects. Ito ang tiniyak ng Office of the Ombudsman kasunod ng ikatlong resignation na tinanggap ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Epektibo sa darating na December 31, 2025 ang pagbaba sa pwesto ni Commissioner Rosana Fajardo mula sa Independent Commission for Infrastructure. Para sa Office of the Ombudsman, ang nangyaring resignation ay natural na daloy lamang ng mga pangyayari. Sa inilabas na pahayag ni Assistant Ombudsman at Spokesperson Miko Clavano, sinabi nitong nabuo ang ICI noong panahon ng transisyon ng Ombudsman upang masigurong mabilis ang magiging usad ng mga investigasyon. Ngayon na may bago ng Ombudsman na handang humawak ng mga reklamo, mabilis ding ipinasa ng ICI ang kanilang mga referral para sa karagdagang fact-finding at paunang investigasyon. Ayon pa sa tagapagsalita, matagal nang alalahanin ng ICI na wala silang immunity from suit, hindi gaya ng Ombudsman na isang impeachable officer. Ibig sabihin, mataas ang banta ng panganib, lalo na para sa mga namumuno sa komisyon. Para sa Ombudsman, itinuturing nilang marangal ang desisyon ng mga pribadong individual na ito na pumayag na akuin ang isang napakahirap na tungkulin na mahalaga sa kasaysayan ng bansa.
Pagtitiyak ni Clavano, pinapahalagahan nila ang naging trabaho ng ICI at seryosong isinasaalang-alang ang kanilang mga rekomendasyon. Kung ito man ay senyales ng pagtatapos o paglipat sa susunod na yugto ng komisyon, mananatiling matatag ang Office of the Ombudsman sa paghahanap ng matitibay na ebidensya upang makabuo ng kalidad na mga kaso at tuluyang papanagutin ang mga nasa likod ng katiwalian. Tiniyak naman ng Ombudsman na marami pang kaso ang isasampa sa korte at karamihan sa mga ito ay mula sa rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang lalaki na nadala sa Troncoville, Baguio City ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team matapos makatanggap ng tawag mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Samantala sa Parañaque City, isang lalaki rin ang inasistihan ng grupo matapos bumaba ang kanyang oxygen level at agad na dinala sa ospital para sa gamutan. Ito ang balita ni Emma Rutgo. Sir, on the way na po kami. Papunta po kami dyan, no, sir? Ano pong ETA niyo po? Ay, sige sir, nandito kami sa may, Kisad Road na sir kami. Oo, sir. Sir, kamusta po yung patient? Tumakbo po ako ngayon dito sa sa Pines. Tumakbo po ako dito sa Pines para po sana sa ambulance. Meron na po ba, sir? May ambulance na dyan? Wala rin po yung nahanap po. Sige sir. Sige sir, papunta na po kami sir. Sige po. Noted po, sir. Sige. Sige, pupunta na rin po ako doon. Thank you po. Isang tawag mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang natanggap ng UNTV News and Rescue Team kaugnay sa isang 49 anyos na lalaki na nadulas sa number 73 M. Rojas, Troncoville, Baguio City noong December 26. Agad namang rumisponde ang team sa kinaroroonan ng pasyente. Pagdating ng grupo, nadatnan ang pasyente na nakahiga at iniinda ang pananakit ng batok at kaliwang paa. Masakit sa inyo. Batok lang. Dito sir sa baba. Wala naman. Sir, tanggalin ko lang to ha. Dito ka. Gaano po masakit sir? Yung dito sir, gaano po masakit? Leg yung masakit. Gaano po masakit sir from 1 to 10? 1 po yung masakit dyan. Hindi kayo nahihilo sir. Ayon sa kamag-anak ng pasyente, narinig na lang nila na may kumalabog at nakita ang kanilang ama na nakahiga at hindi maigalaw ang katawan. Isinailalim ng UNTV News and Rescue Team ang pasyente sa full body assessment. Kinuha rin ng vital signs at binigyan ng oxygen support ang lalaki upang mapataas ang kanyang oxygen level. Nilagyan ng thermal blanket ang pasyente upang mapanatiling normal ang temperatura ng katawan at agad na inihatid sa Pines City Doctors Hospital. Sa Parañaque City, habang nagsasagawa ang Members Church of God International o MCGI ng medical mission sa MCGI Charity Center nito sa Parañaque noong December 25, isang 24 anyos na binata ang biglang nanghina, nahilo at nahihirapang huminga. Agad itong ipinaalam ng mga nakasaksi sa UNTV News and Rescue Team na naka-duty para sa agarang tulong at transportasyon sa ospital. Ang pasyente ay kinilalang si Adriano Jorda na nakitaan ng mababang oxygen level. Napag-alaman din na isa siyang CKD patient. Agad na inassess at minonitor ng team ang vital signs ng pasyente bago ito dalhin sa Las Piñas District Hospital. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Emma Ruthgo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Halos 3 milyong pasahero ang nakinabang sa libreng sakay sa LRT1, LRT2 at MRT3 mula December 14 hanggang 25 bilang bahagi ng 12 araw na libreng sakay program. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, nasa 2.8 milyong pasahero ang naserbisyuhan sa naturang panahon kung saan bawat araw ay may itinalagang sektor na benepisyaryo at nagtapos sa isang free-for-all noong December 25.
Pinakamaraming pasahero ang naitala sa MRT3 na may 1,183,950. Sinundan ng LRT1 na may 1,091,951 at LRT2 na may 565,887. Samantala, muli namang magbibigay ng libreng sakay ang MRT3 sa darating na December 30 bilang pakikisa sa paggunita ng Rizal Day. Libre ang pamasahe sa lahat ng commuter simula 7 a.m. hanggang 9 a.m. at magpapatuloy sa hapon simula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Nagtalaga ng karagdagang traffic law enforcers mula sa pangangasiwa ng daloy ng mga sasakyan sa ilang bahagi ng EDSA na sumasailalim sa rehabilitasyon. Sa opisyal na pahayag, nagpaabot ng pasasalamat ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa ilang kaukulang ahensya para rito. Partikular na dito ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ang Department of Transportation o DOTR. Ayon sa DOTR, makatutulong ang mga ito sa pagtitiyak ng kaligtasan at seguridad ng mga motorista at mga commuters kasabay ng EDSA rehabilitation. Bukod dito, sinabi rin ng DPWH na dinagdagan nila ang kanilang mga equipment at mga tauhan para sa pagkukumpuni ng mga sirang kalsada sa EDSA. Lain nito na mapabilis ang naturang proyekto at matapos ang repair works ng maaga kaysa sa naitakda ng ahensya. Tiniyak din ng kagawaran ang 24 na oras na operasyon at nagpapasalamat sa publiko sa pag-unawa kasabay ng pagsasaayos ng EDSA. Magpapatupad ng toll hike ang pamunuan ng South Luzon Expressway o SLEX, gayon din ng Star Tollway na magsisimula sa darating na January 1, 2026. Base sa anunsyo ng Toll Regulatory Board o TRB, magkakaroon ng 10 pesos hanggang 31 pesos na dagdag toll para sa mga motorista na daraan ng SLEX mula Alabang hanggang Calamba section. Depende sa klase ng sasakyan. Habang nasa 3 piso hanggang 8 piso naman ang magiging dagdag sa toll para sa mga daraan ng Calamba to Santo Tomas section. Depende kung class 1, 2 o 3 ang sasakyan. Samantala sa Star Tollway naman, mayroong 5 pesos hanggang 14 pesos na toll hike. Santo Tomas hanggang Lipa Section 1. Habang nasa 4 pesos hanggang 12 pesos naman ang madaragdag na toll sa Section 2, yung Lipa to Batangas. Ayon sa TRB, ang ipatutupad na toll hike ay upang masiguro ang tuloy-tuloy na operasyon, maintenance at improvement sa SLEX at Star Tollway. Pumirma ng kasunduan ng Korea Aerospace Industries o KAI at ang Department of National Defense para sa pagpapalakas ng kakayahan ng FA-50 fighter jets ng Pilipinas. Kinumpirma ng Korea Aerospace Industries na magpapatupad ito ng Performance Upgrade Program na aabot sa 93 billion won o halos $64 million para sa 11 FA-50 PH Light Attack Aircraft ng Philippine Air Force hanggang taong 2029. Kasama sa mga i-upgrade ang mas pinakagandang precision-guided munitions, mas mahabang operational range at mas pinatibay na endurance para sa mas mahabang misyon. Palalakasan din ng programa ang network-based interoperability ng mga eroplano para sa mas epektibong joint military operations. Matatanda ang 12 FA-50PH ang naihatid sa Philippine Air Force noong 2015 hanggang 2017. Subalit isang nawala sa isang training accident. Noong Hunyo, lumagda din ang KAI sa hiwalay na kasunduan para sa pagbili ng karagdagang 12 FA-50PH aircraft na inaasahang maihahatid bago sumapit ang 2030. Ngayong holiday season, muling nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na maging mapagmatsyag sa mga panganib sa kalusugan at mga karaniwang aksidente.
Tiniyak naman ng mga ahensya at pribadong ospital na handa silang tumugon sa mga holiday-related emergency at injuries. Ito ang balita ni Mia Alonso. Sa mga hospitals naman po right now, prepared, especially for mga nasa end of the year, no, for the firecracker-related injuries. And yun po, pati po yung mga gamot at mga consultants, they will be 24/7 nakaantabay sa mga hospitals. Karaniwang tumataas ang mga aksidente sa kalsada at injuries bunsod ng mga paputok at mga sakit na hindi nakokontrol, lalo na kapag nagkakaroon ng mga handaan. Kaugnay nito, tiniyak ng Private Hospital Association of the Philippines o PHAPI na handa sila sa pagtugon sa mga emergency at mga injury na maaaring mangyari, lalo na sa mga firecracker injuries ngayong papalapit ang pagpapalit ng taon. Yes, yung mga ortho, mga surgeons, prepared sila for yung mga trauma injuries and sa mga injuries ng firecracker related. Ang Department of Health, bago pa mag-December 25 ay nag-ikot na sa mga DOH hospital upang siguruhing handa silang tumugon sa emergency lalo na sa January 1. Iniulat naman ng ahensya ang kabuuang datos ng firework-related injuries, road crashes at non-communicable diseases sa monitoring period mula December 21 hanggang 26. Sa firework-related injuries, umabot sa 57 ang kaso, 49% ang pagbaba kumpara sa parehong panahon noong 2024. Pinakamataas ang bilang sa NCR na may kaso na 25 at karamihan ay lalaking 10 hanggang 14 na taong gulang. Nangunguna sa sanhi ng pinsala ang 5-star, kasunod ang Quitis at sabay na Boga at Triangulo. Umabot naman sa 127 ang kaso ng non-communicable diseases kung saan 81 ang acute stroke at 30 ang acute coronary syndrome o heart attack. Mas karaniwan ang stroke at heart attack sa mga lalaki, samantalang 16 ang kaso ng bronchial asthma at mas karaniwan sa mga babae. Mahigpit din ang babala ng DOH hinggil sa insidente ng road crash ngayong holiday. Ayon sa ahensya, umabot na sa 263 ang naaksidente as of December 26. 73% ng mga sangkot ay gamit ng motorsiklo, kung saan 85% ang walang safety accessories at 12% ang nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Kaya naman patuloy ang paalala ng mga otoridad sa tama at maayos na pagmamaneho ngayon sa mga kalsada upang huwag maging trahedya ang dapat sanay selebrasyon ngayong holiday season. Kaya ang angkas rider na si Angelo Mendoza, tiniyak na bago umalis, nasa maayos na kondisyon, hindi lamang ang kanyang sasakyan, kundi maging ang kanyang sarili, lalo pa at may pamilya pa aniyang naghihintay sa kanya. I-check yung sasakyan, yung preno, yung ilaw, helmet, yan, ganyan. Dapat po lahat standard. Pagka nasa biyahe, hindi dapat laging mainit ang ulo. Dapat po bigayan. Ganun po. Kasi pagka parehas kayo mainit ang ulo, wala pong mangyari, away pa mangyari. Samantala, isa rin sa binabantayan ng ahensya ang mental health issue ngayong holiday celebration. As of December 21 to 26, nakatanggap ng 451 na tawag ang National Center for Mental Health Hotline 1553. Naitala ang peak nito noong December 23 at pinakamadalas na tumatawag ay nasa 18 hanggang 30 years old na kabataan. Karamihan ay babae. Nangunguna sa dahilan ng tawag ang anxiety, depressive symptoms, kasunod ng love at relationship problems at family problems. Tiniyak naman ng kagawaran na nananatiling nakahanda ang serbisyong pangkalusugan at emergency ngayong holiday season. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sadigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniulat ng Police Regional Office 10 na walang naitalang nasawi o nasugatan sa kasagsagan ng holiday season sa Northern Mindanao. Ayon kay Brigadier General Christopher R. Abrahano ng Pro 10, naging matagumpay ang kanilang programa mula December 16 kung saan walang naitalang kaso ng pagkamatay o pinsala na dulot ng paputok, aksidente sa kalsada, ligaw na bala o sunog. Naging epektibo rin ang mahigpit na police visibility at ang kooperasyon ng publiko sa pagpapatupad ng seguridad. Bagamat naitalang isang insidente ng iligal na pagpapaputok ng baril, agad na naaresto ang suspect at nasamsam ang armas at wala namang nasugatan.
Sa isinagawang preventive operations, nakumpiska rin ng pulisya ang 1,123 piraso ng iligal na paputok. Nagpaabot ng emergency housing assistance ang National Housing Authority o NHA sa mga pamilyang nasunugan sa San Carlos City, Negros Occidental. Umabot sa 20 pamilya ang nakatanggap ng tulong mula sa National Housing Authority matapos ang insidente. Ayon sa NHA, inatasan ni General Manager Joven Tai ang NHA Region 6 Negros Occidental District's Office na magpalabas ng kabuang 600,000 pisong pang-ayuda. Tig 30,000 piso ang natanggap ng bawat pamilya sa ilalim ng Emergency Housing Assistance Program na laing tumulong sa agarang pansamantalang tirahan at paunang pagbangon ng mga biktima ng kalamidad. Kinumpirma ng Tanzania National Parks Authority ang pagkasawi ng 5 sakay ng isang rescue helicopter na bumagsak sa upper slopes ng Mount Kilimanjaro habang patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng trahedya. Ito ang balita ni Early Briones. 5 individual ang pinaniniwalaang nasawi matapos bumagsak ang isang rescue helicopter habang nasa medical evacuation mission sa Mount Kilimanjaro sa Tanzania, ayon sa pulisya. Ayon kay Kilimanjaro Regional Police Commander Simon Maigwa, nangyari ang insidente bandang alas 11:30 ng umaga noong Huwebes, December 25, habang papunta sa pagkuha ng mga pasyenteng umaakyat sa bundok sa tulong ng isang tourism company. Bumagsak ang sasakyang panghimpapawid sa high altitude area sa pagitan ng Kibohat at Barafu Camp, isa sa mga huling ruta ng pag-akyat sa pinakamataas na bundok sa Africa sa taas na 5,895 meters. Agad namang nagpadala ng mga emergency team sa pinangyarihan ng insidente habang patuloy ang investigasyon sa sanhi ng pagbagsak ng helicopter. Samantala sa pahayag ng Tanzania National Parks Authority o TANAPA, kinumpirma na ang helicopter ni Airbus AS350B3 na pag-aari ng Kelimidi Air ay may sakay na 5 individual. Kasama dito ang 2 turista mula sa Czech Republic, 2 Tanzanian na kabilang ang isang mountain guide at isang doktor, at ang piloto na isang Zimbabwean national. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng ahensya sa Tanzania Civil Aviation Authority at iba pang safety organizations para sa mas malalim na investigasyon. Inaasahan naman na maglalabas ng opisyal na ulat ang mga otoridad kapag natapos na ang investigasyon sa nasabing trahedya. Kilala ang Mount Kilimanjaro bilang isang sikat na tourist destination at madalas gamitin ng helicopter sa paglilikas ng mga umaakyat na nakakaranas ng altitude sickness o pinsala. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang umano'y paggamit ng Russia ng isang apartment sa Belarus sa paglulunsad ng drone attack laban sa Ukraine. Ayon kay Zelensky, may inilagay ng mga antena at iba pang mga kagamitan sa nasabing gusali upang i-guide ang Shahed o Russian drones na maaaring magdulot ng panganib sa mga sibilyan. Matatanda ang nauna nang sinabi ni Belarus President Alexander Lukashenko na hindi ito magpapadala ng militar upang tulungan ang Russia. Gayunpaman, inamin ni Lukashenko kamakailan na may nakapasok na Oreshnik missile system ng Russia sa Belarus. Kinumpirma ng pamahalaang palalawigan ng Ibaraki sa Japan ang unang pagputok ng highly pathogenic avian influenza sa lugar ngayong season. Natuklasan ng bird flu sa isang poultry farm sa Shirosato, Ibaraki na magdudulot sa pagkatay ng tinatayang 90 o 970,000 egg-laying chickens. Ito ang ika-10 kaso ng avian influenza sa mga poultry farms sa Japan ngayong season na may kabuang 3.65 million manok na papatayin. Noong 2022 hanggang 2023, umabot sa 17.71 million na manok ang kinatay at ibinaon
sa 26 na prefecture na nagdulot ng matinding pagtaas sa presyo ng itlog. Sa kasalukuyan, patuloy rin tumataas ang presyo ng itlog na umabot na sa 345 yen o nasa halos 130 pesos kada kilo sa Tokyo area. Halos katumbas ng pinakamataas na presyo noong 2023. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Danis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.